Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! NBI nagsampa na ng kaso laban sa di umanong death threat ni VP Sara Duterte kay Marcos Jr. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na mapatungkol sa naganap na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. VP Sara tinanggap na ang isang alok mapatungkol sa pagiging abogado or pagtayong abogado para sa kanyang para ipagtanggol siya sa mga anti-Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, dami natin pag-uusapan na naman ngayon. Oo, tungkol, tutol ka ba na ma-impeach sa pwesto si VP Sara Duterte? NBI na prove sa umano'y kill threat ni VP Sara Duterte kay PBBM, pag-aaralan ng National Prosecution Service. At itong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mapatungkol sa peaceful rally ng INC or ng Iglesia ni Cristo. At ito, pag-usapan din natin itong panibagong palabas ng mga, hindi ko ba alam kung ito ba ay totoo or anong meron dito na bakit nila naisipan na dito sa issue ni Saldico. So pag-usapan natin lahat yan at syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam nyo, nung nakaraan nga, ito ay sinabi ko na sa mga vlog ko na etong mga congressman ay isa lang naman puppet ng administrasyong Marcos. Para syempre, ikaw ba naman pinakinabangan ka na tapos parang ikaw pa yung mapapahama. Syempre gagawa ka ng pang-front mo sa tao or sa tigasalo ng sisi or galit ng taong bayan. So eto na nga, unti-unti na nga lumalabas at parang nagkakagulo na ang administrasyon dahil sa mga nangyayaring di umano'y parang katkungan or dayaan or bawasan ng pera. Hindi natin alam pero may mga bali-balita di umano na may mga, kasi yung about dun sa isiniwalat ni Magalong na 777 na natatanggap di umano ng mga congressman, may mga bali-balita pang may isang tao daw di umano na parang hindi nakakarating sa ibang congressman yung dapat nilang makuha na sa kanilang nakawan. Ewan ko lang kung totoo po ito Pero ito ay pag-uusapan natin ito para hindi na kayo, syempre mamaya na muna yung stress. Dito muna tayo sa medyo
nakakatuwang video, medyo nakakataba ng pusong video, no, na kung saan ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagbigay ng pahayag mapatungkol sa nangyaring peaceful rally na Iglesia ni Cristo. So panoorin po natin. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. So English yun. English yung binanat ni PRRD, so parang wala akong maintindihan. Magbabasa na lang tayo ng comment. Pasensya na kayo, mahina ako sa English eh. Pero magbabasa tayo dito ng comment. Sabi dito, salamat Iglesia ni Cristo sa matagumpay ninyong rally para sa kapayapaan ng buong sambayanang Pilipino at sa tulong ninyo sa ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Salamat, mabuhay kayo. At eto pa. Ano to? Ba't may mga hindi ako pwedeng O yan ang aking Pangulo, Tatay Digong. Nandiyan din. So, eto, mahal na mahal po namin kay Tatay Digong. Eto, no? So, maraming mga pahayag dito ng taos-pusong nagpapasalamat sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung kayo nakakaintindi ng English, i-translate nyo na lang niya sa comment section para mabasa ng iba. Mga katulad kong hina sa English. Hindi ko kasi akalain na Hindi ko akalain na ganun pala ganun yung binitawang pahayag ni PRD English pala. So samantalang, panoorin naman natin itong pahayag ng isang membro ng Iglesia ni Cristo patungkol dito sa naganap na rally. Panoorin natin. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila. Boom! Yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Naku po. Sino ba to? Ano ba to? Member ng Iglesia ni Cristo? Hindi ko siya kasi kilala pero grabe itong mga binitawan niyang salita dito. Sapul na sapul yung administrasyon. Tulad ng isinusulog nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, ay manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Ang daming tao. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo.
Sana marinig yan ng isang abogado. Uy, sino yun? Si Larry Gadon. Sana marinig yan ng isa dating abogado. Mararigyan natin ulit. Grabe, di ko ito narinig kanina. Siguro sa sobrang busy din namin. Hindi bobo! Sana marinig yan ng isang abogado. Hindi nun ha, di ko narinig kanina to. Siguro sa sobrang busy kami sa pag-interview. Panoorin nyo na lang sa vlog nila Banat Bay, no? Yung sa akin kasi putol-putol eh. Oo, nakakapa-picture. Kanina doon, dahil nagpapicture sa Banateros guys kanina. Oo, mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Grabe, sino kaya ang attorney to? Sana marinig to nung isang abogado. Kasi naaalala ko nagsasalita ng palaging bobo si disbarment Larry Gadon. Na bataan ni Marcos Jr. Yun lang naririnig kong ganyan eh. Baka sa kanya nga to. Pero sapul siya rito ha. Samantalang maputungkol. Dito naman tayo mapunta sa isa. Eto, panoorin natin. Yung may panibago silang palabas. Eto, hindi ko alam kung anong title nito ha. Ito ay Maalaala Mo Tanga. Ganun. Gago! Panoorin natin. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. So ibig sabihin, nanggaling na mismo din sa TV5 na totoo nga yung sinabi ni VP Sara Duterte na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng Pilipinas, si Zaldico at si Romualdez. So bakit nung nakaraan nagdrama pa tong si Zaldico na kesyo ganito, kesyo ganyan? Panood nyo ba yung drama nito? Sagwa, di ba? Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Co ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Ulitin natin na. May parang tingnan nyo pakinggan nyo, medyo nakakapanibago daw dahil kadalasan daw binibigay daw toong ganitong pwesto sa mga senior or tinatawag na malawak yung dunong or matagal na sa ganitong matagal na bilang congressman. So pakinggan natin yung sinabi dito ni Ed Kaluwag. Ay, ni Ed Lingaw pala. Sorry. Lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman. Napaka-senior na congressman Na malapit sa administrasyon. Si Co dito, isa tong patunay na
dahil malakas lang si Saldico kay Marcos at kay future Prime Minister Martin Romualdez, malakas lang dahil kaya ginawa siyang ganyan. Pero kung sa totoosin lang pala, hilaw talaga tong si Saldico dito sa mga ganitong trabaho. Kaya naman pala. Okay, tuloy. Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction. Yun, no? Eto dito ako nagtataka. Kasi nung pinanood ko yung reaction ni Banat Bay, alam niyo dito nakasuhan si Banat Bay. Yung sinabi na contraction energy, nakalagay, Compines real estate, construction energy. Dito nila pininturyan si Banat Bay. Samantalang ibinalita na sa TV5. So Saldico, kasuhan mo rin TV5. Di ko alam dito sa mga to. Power generation at real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Saldico? Napatalsik? Ano to? Samantalang sinabi kanina sinabi ni Saldico na siya daw yung umalis. Pero sinabi dito sa balita pinatalsik. Anong totoo ba talaga? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa... Naku. Mukhang nagkakaanuhan na sila. Mukhang talo-talo na. Dito sa isang pahayag, bumaba daw sa pwesto. Ano ba naman kayo frontline? Sabi doon kay Ed Lingaw, sinibak, tas dito naman bumaba. Anong papaniwalaan namin? Okay, panoorin natin. Nagbitiw bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Ako Bicol. Nagbitiw. Ano na nangyari sa mainstream media natin? Bakit ganire? Ba't pa iba-iba? Ito first time lang to nagtataka na ako dito sa ibang mga mainstream media. Ba't kaya ganito na sila? Kanina nagbitiw. Sinibak, tas dito nagbitiw. Ano ba talaga? Party List Representative Saldico. Kabilang siya sa mga dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng Chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. Chair hears no objection. Said motion is carried. Si Ko ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 national budget. Ayon naman kay Ko,
Health reasons daw ang dahilan ng pagbitiw niya sa pwesto. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products. Nuyo. Gago! Kaya pala binalita yun kasi parang gustong paputukin. Hindi, ito nakikita ko parang binalita lang tong balitang to para paputukin. Tapos biglang angat na naman kay Martin Romualdez. Ayoko na kang panoorin yan. Hayop na yan. Walang winti. Oo. Dito na lang tayo sa mapatungkol sa VP Sara. Tinanggap ang alok ni dating presidente na maging kanyang abogado. Sa panoorin natin. Vice President Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 elections. Sabay nito, tinanggap din ni VP Sara ang alok ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging abogado niya laban sa mga kasong kinakaharap nito. Ilan lamang yan sa ibinahagi ng pangalawang Pangulo sa pakikipagkita niya sa Filipino community sa Tokyo, Japan. Narito ang balita ni Guy Saito. Nakipagkita kamakailan si Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan. Iba't ibang isyu ang tinalakay ni VP Sara, kabilang na ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Naipagkamustahan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa isang meet and greet activity sa Ginza, Tokyo, Japan nitong linggo. Ipinaabot ni VP Sara ang kanyang pasasalamat sa mga OFW dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa bise. Kanya ring tiniyak sa mga OFW na okay lang siya. Iyan ay sa gitna ng mga nangyayari sa politika kung saan siya ay puntirya ng mga black propaganda. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Bagamat nagulat si VP Sara dahil napaagang pag-atake sa kanya sa politika, nagpapasalamat siya dahil nalantad ang mga totoong plano ng mga politikong kumakalaban sa kanya. Maaga siya dumating, at least alam na natin kung ano yung Yung sinasabi ko kanina na tulongges tong mga anti-Duterte. Hindi nila ginamitan talaga ng utak eh. Ito hindi ko sinasabing okay itong ginagawa nila kay VP Sara. Ang akin lang, dito natin napagtanto na bobo talaga sila. Isisipin nyo, ang aga-aga pa kasi talaga na sa mga ganitong gawain. Kaya nga sinasabi nga ng lahat na ang aga nyo naman pinanalo si VP Sara Duterte sa pagiging presidente. Oo. Biruin mo wala pang 2028 election pero nagkukumahog ng siraan etong si VP Sara Duterte. At ngayon, pinatikim na sila ng lakas ng INC at ng iba pa natin mga kababayan kaya medyo na alarma talaga sila. Grabe. Ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Naharap ngayon si Vice President Duterte sa iba't ibang kaso, kabilang na ang 3 impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Una nang nag-alok ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong pinansyal para sa kanyang mga abogado pero tinanggihan ito ng bise. Ngunit kanyang inilahad na tinanggap niya ang alok ni Pangulong Duterte na maging kanyang abogado. Nasasabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko dun sa mga lawyer, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin.
Sa gitna namang nangyari na pagtanto ni VP Sara na hindi lahat ng nasa politika ay kanyang mga kaibigan. Yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin, kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. And nagugulat ako. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Totoo yun. Kaya nga ito dati pa to sinabi ni PRD na ang pinakamasakit na pangyayari sa mundo ng politika ay yung mga dati mong kaibigan, dating kumakaibigan sa'yo, ay bigla mo nang magiging kaaway. Oo, naranasan na ngayon ni VP Sara Duterte. At totoo yun, mga Pilipino lang talaga, mga sambayan ng Pilipino lang talaga ang talagang pinakakaibigan at kakampi mo pagdating sa politika. Wala nang iba. Samantala, inilahad ni Vice President Duterte na mababawasan ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President ngayong 2025. Iyan ay matapos tapyasan ng Kongreso ang budget ng UVP sa 733 million pesos para sa nasabing taon. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang operasyon ng satellite offices ng UVP. Siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. Sa gitna naman ng pakikipagkamustahan ni VP Sara sa mga OFW, may isa pang tanong ang mga ito sa bise. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Sagot dyan ni VP Sara. Seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung Yes! hindi siya pwede Para sa grabe yun, no? Excited na ako sa 2028 election. Daming iyak nito. Yan naman kasi maaga yung pinanalo si VP Sara eh. Oo. Samantalang mapunta naman tayo dito sa ito, yan o. Yung NBI, itong pagsampa ng kaso na threat daw. Oo, saan ba yung threat dun? Dito kay BBM, sa panoorin natin. We're informed already that the NBI had finished its investigation. Inabisuhan na ng National Bureau of Investigation ang Department of Justice ukol sa natapos ng investigasyon sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, titingnan muna nilang mabuti ang resulta ng investigasyon ng NBI bago sila maglabas ng rekomendasyon. There's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bahagi ng case build-up ang muling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng NBI. Hirap na hirap sila no? Samantalang kahit naman normal lang na Pilipino, kahit ilang beses mong panoorin yung video ni VP Sara, wala naman threat dun. Siguro nga, baka ito na naman yung panibagong palabas para mapagtakpan na naman ng nakawan sa gobyerno. Ewan ko lang baka lang naman. Pero kahit naman kasi anong imbestiga gawin mo, wala naman threat doon. Kaya nga, ay nako po. Bagay sa panahon ngayon, pag nagtanong ka, may kaso ka. Pag nagsalita ka, lagyan mo man ng di umano, o baka may kaso ka pa rin. Gago! So wala na tayong pwedeng gawin sa Pilipinas. Wala ganun talaga ang buhay natin. So eto, panoorin naman natin siyempre usapang impeachment pa rin. Eto yung mga ng mga kabataan. Eto, panoorin natin. Alamin muna natin ang pulso ng ating mga kababayan sa tanong kung payag ba sila
na ma-impeach sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan sa report ni Paul Montebon. Live, Paul! Jade,